Get your crunch on with Kuya Arnel's pork chicharrones. Crispy, airy, and exploding with flavor, this is the real deal snack you didn't know you needed. Grab yours on Amazon today. Craving something sweet, savory, and satisfying? Kuya Arnel's cooked sweet pork sausage is your new go-to. Fully cooked, perfectly seasoned, and made with love. Just heat, serve, and enjoy. Available now on Amazon. Taste the tradition. Para may matutunan ka, no? Mhm. Ang pinakamahirap siguro, yung naging client attendant ako. Alam mo yung client attendant? Nagsimula ako doon nung unang trabaho ko sa health region Nagbabantay ka ng mga pasyente na mga confused at saka yung mga dying. Wala kang gagawin kung di bantayan, walang sila. At saka para ma-prevent yung mga suicide attempts. So, sa awa ng Diyos na marami rin ako na-save ng mga mag-suicide. Welcome to Why Did You? A podcast that celebrates the inspiring journeys of Filipinos across the globe. From mastering their expertise to overcoming powerful life experiences and succeeding in business, entertainment, sports, music, acting, and politics. These stories are filled with resilience, hope, and unstoppable Filipino spirit. Hi, I'm Arnel Arrieta, and this is Why Did You? Real story, real struggles, real triumph. In today's story, our guest isn't just a guest. He's a brother, a friend, for more than 30 years. In college, Arnel Mendoza dreamed of changing the world through politics. He has been elected to the student council in college, and he is very active in the political community in Bulacan. But life took him on a different path, one that led him across the ocean to a new country, new challenges, and ultimately, a new purpose. From chasing ambition to finding joy in serving God and His community. Arnel's story is one of transformation, faith, and true fulfillment. Let's dive in. Hello and welcome to Why Did You? Arnel Mendoza, ang aking tukayo. Kamusta ka na? Eto naman pare, medyo kinakabahan. Mahirap palang kaharap ang celebrity na. Oh, celebrity. Ako ay isang hamak na ahente ng longganisa chicharon lang at ngayon ay pinagpala naman mayroon tayong maliit na platform na ganito na hopefully mapakinggan ng mga Pilipinos not only in the US or Canada but the rest of the world. Anong balita? Long time no see and no hear. Could you please tell us what happened sa'yo mula nung gumraduate tayo hanggang to the present? Pero actually, medyo kinakabahan ako First time ko ito ma-interview. Pagkatapos ko matanggap yung invitation for this interview, parang nagdalawang isip ako, no? I asked myself, lalo na yung napanood ko yung mga previous interviews mo sa unang-una sa parents mo, diba? Kay Tita Sel, tsaka kay Cap. Tapos yung mga politicians, lawyers, and other accomplished people na nasa US or meron ka na ba sa Philippines? Wala pa? Meron tayo doon. So, parang lahat sila accomplished na ang tataas ng mga naabot nila, no? Pero sabi ko, ano ba yung kwento ko na pwede kong i-share, di ba? Meron bang kwenta o wala? Pero sakto ngayon kasi as you know, I always share a gospel reflection every Sunday. Yes. Ang gospel today is all about humility. So, hindi pala dapat na titingnan natin yung antas ng tao sa level of his strata or his title, di ba? Yes. Dapat welcome natin sila. Yes, Kung sino yung mga mabababa, dapat mas nire-reach out natin sila kasi sila yung mababa Hindi pa pwedeng abutin yung mataas pag hindi natin maabot, di ba? So napaka-eksakto nung gospel today. So from kinakabahan ako, parang mas naging pa ako Confident naging ka. empowered. Yes, correct. Kasi kamukhang reflection ko for this Sunday, it's all about table of grace ng Panginoon. Kasi hindi lahat nabibigyan ng platform kagaya mo na
Yung iba, lahat, iniimbita yung mga matataas ng position sa gobyerno. Pero dapat din pala iabot natin yung mga pangkaraniwan. Baka mayroong maririnig tayo sa iba. Tsaka itong pagpapa-interview na to, I hope I could share something na makaka-benefit sa iba at may mapupulot na mabuti. In my own little way, in my own humble way. Yes. I'm not that's the true, VIP like what you interviewed before, but No. I just want to share na kung sino yung VIP sa mata ng Diyos. Everyone has a story to tell. And this is our chance. Like I said, I haven't seen you for a long time. I haven't talked to you, and I believe in you. You're a good man. No, isa sa pinakamabait na tao na nakilala ko sa lifetime ko. Oo, salamat naman. Pero So, hindi totoo yun. yes. Medyo marupok din tayo kung mga pinagdaanan natin. We're only human, like I said. Yeah, siyempre. We're only human. But we had our days, and now is the time to share our beautiful story. So, anong nangyari? Like I said, nung gumraduate kayo ng college, I remember you worked sa Senate of the Philippines for a couple of years, and then nagpunta ka ng Canada. So, anong ginawa mo nung dumating ka ng Canada? Yeah, go ahead. Nag-ano muna ako, di ba? Kliyente kita sa Far East Bank. Tandaan mo na yun. Kaya alam ko yung bank account mo eh. Bank secrecy law. Yeah. Hindi ko sasabihin. Yeah. Tapos, I served Philippine Senate for a decade. Almost a decade. Oh, tagal din pala nun. Oo, yeah. So, who is your favorite senator during that time? Nandun ka? Yung favorite ko na senator, hindi paborito ng tao eh. But it's your favorite. Sino ba yun? Unang-una, si Joker Arroyo, Senator Lacson, Miriam Defensor, Serge Osmeña, Aquilino Pimentel. Mga caliber pala yung mga Sagisag. Ako, magagaling yung mga senators during your era na nasa Senate ka, no? Kaya nga, from that era, makikita mo ngayon parang ang laki na binaba ng quality ng ng legislator natin. We cannot be the judge for that. It's the Filipino people who voted and people who put there. So after the Senate, saan nangyari? Migrate ako dito sa Canada. Medyo mahirap pero kailangan pangatawanan. Remember, magkaklase pa tayo nung first year natin sa masters, di ba? Pala, we went to MBA but only for a semester. Nag-push, ka ng law. Ako naman, tinapos ko, imbis na MBA, nag-masters ako ng public ad. So, okay. Nasa dugo na ata talaga. Mula nung pagkabata, meron akong sigurong calling to serve. Akala ko, I'll be in line with, in politics, but, sa awa ng Diyos, naiwas ako doon. Ikaw na, meron. Diba? Meron kang experience sa politics, pero kahit paano, ang aking experience lang is student council for few years, diba? Sa university. Yeah, but that's a good experience. Yeah. Leader ka ng buong business administration council, so that's a good experience. So yeah. So go ahead. Interesado ako nung dumating ka na sa Canada eh. Anong ginawa mo nung nasa Canada ka na? Ang dami kong trabaho pinasubok dito. And nung una, you have to forget who you are and kung ano yung believe mo sa sarili mo. Yes. Kung akala everyday nakabarong ka eh. From working sa bangko, sa Senado, araw-araw nakabarong ka. Tapos dito, you will experience ko yung mag-work sa agricultural equipment assembly line. Hapon kang hawak ng power tools, sira na ang kamay ko, manhid na yung kamay ko siguro nung everyday noon, palaging pagod na pagod. Tapos, na-experience ko mag-caretaker,
You have to scrub the toilet bowl. Pero ano naman ako, sa awa ng Diyos, nakapag-work ako dito sa bangko kahit na temporary position lang. Ngayon iwala ka't hindi, kahit bagsak ako sa accounting, nasa accounting office ako ngayon for since 26, 9 years na. Pero nasa government provincial position, Saskatchewan government since 2009. A long journey, pero may mga sweetness, may mga bitter moments. Yes, ganun talaga. That's what makes the story sweet, yung mga bitterness. Lahat naman mahirap eh. Lahat tayo nagsimula lang sa mababang trabaho, diba? Until, of course, you can never put a good man down. Tulad mo. Ngayon, tinan mo, as we look back to those years, matatawa ka na lang o mangingiti ka na nalampasan natin lahat yon. Meron akong question dito. Ano yun? We've known each other for 30 years. Walang sekreto Wala. Looking back at our college days, what dreams burn in your heart back then? Alam mo pre, to be honest, doon sa management natin, I just picked that course kasi wala akong ibang choice noon. Ang tunay ko talagang dream noon is bumalik sa seminaryo kasi nagseminaryo na ako nung high school tapos parang di ko natuloy. Tapos nakapasa ako sa 3 missionary congregation. So St. Francis, Oblates, tapos yung kalimutan ko na isa eh. Basta 3 yun. Nakapasa ako. Hindi lang talaga ako pinagi ni Mami. So, parang nawala na ako ng direction. Sabi ko, I want to serve. Sabi ko, kaya nga, missionary yung pinasok ko. I just don't want yung pangaraniwan na seminaryo. Gusto ko yung talagang nasa laylayan ka magsaserve. So, correct me if I'm wrong. So seminary, does it mean that as you go along, pwede kang maging pare? Ganun ba yan? Or priest? Service? Oo. Pari ka, pero kasi dalawang klase yun. Diocesan, tapos yung sa mga missionary priest, no? Iba yun. Yung mga diocesan, yun yung mga under ng bishop sa mga diocese. Yung mga missionary priests, yun yung mga pinapadala sa mga mission, mga sa Africa, sa mga bundok. Gusto ko doon. Mga direkta kang nasa laylayan ng mundo. Kumbaga, talagang pagsisilbi. Okay na yun. Okay. You once had a political ambition. What was the driving that fire in your younger years? Siguro dahil pareho tayong exposed sa public service noon, diba? Ikaw nasa SK, ako kahit paano na-experience ko nga yung, as I mentioned, yung student council. Kahit paano nabasa yung paa natin, kumbaga, no? Bata pa lang ako noon, meron ako inclination to serve. Teenager pa lang, I was tasked to lead the PPCRB. Alam mo yung PPCRB? Existing pa rin hanggang ngayon yan eh. Parish Pastoral for Responsible Voting. Tama. Yeah. Kami yung nag-educate sa mga Pilipino, sa simbahan, kung ano yung mga dapat na quality ng kandidato na pinapaupo natin sa posisyon. Marami kaming trainings noon. Ako yung pinakabata na naging chairman doon sa diocese ng Malolos. Na-train kami ni Commissioner Heidi Yorak at that time. So, medyo matapang yun. Oo nga. So, Comelec chair siya, no? Comelec siya yung, pero kami since siya yung trainer, kumbaga malakas na loob namin na humarap sa tao. Kaya, ayun, nakita ko na yung palang paglilingkod doon sa simbahan, PPCRB, kahit bata ako noon, is merong magandang training, no? Doon ko nakita yung values and faith sa governance, talagang magka-jive, is go hand in hand. Minsan pa rin na-invite ako dito ng Filipino community to speak on behalf. Last election, may mga issue na bakit daw yung mga madre at pare nakikialam sa politics sa Pilipinas, no? So, isa ako sa na-invite to speak kung ano yung reason nila, no?
So I focus doon sa Good Samaritan sa Luke chapter 10. Nandun yung Good Samaritan, di ba? Ang istorya is hindi dapat may puso ka lang maglingkod eh. Kung gusto mong tumulong, dapat mayroong magandang way para dalhin mo yung may sakit sa ospital. Dapat may magandang kalsada. Hindi sinisira para gawin uli para magkaroon ng komisyon. Diba? Gusto mong tumulong, dadalhin mo yung ospital, dadalhin mo yung pasyente sa ospital. Kung walang ospital, kung may ospital, walang gamot, walang stretcher, walang wheelchair, kasi ninanakaw. Konektado pala. Konektado yung pagsisilbi sa Diyos. So, yun pala yung wisdom ng mga pare at ng mga madre kung bakit sila involved dito sa mga elections for choosing the next leader of the nation. Naintindihan ko na. Dati hindi. Kasi yun eh, no? Lagi kasi nila sinasabi yung separation of church and state, di ba? Iba yun. Iba principle yun. Alam mo yun sa law. Principle, yes. Pero iba pala yun. Iba yun. So, thank you. Only this time ko naintindihan yung wisdom kung bakit sila nagiging involved. Which is good. You know? Kasi di ba, ang turo is serve the people, di ba? Reach out to your brothers and sisters. How can you reach out kung walang karsada? Kung wala kang tricycle, walang jeep na dumadaan doon, walang access yung mga tao. So para ano pala siya? Objective and subjective pala siya. Yeah, go hand in hand. Tutunan din ako sa sa Master's ko in Public Ad. May, di ba mayroong dichotomy in administration and politics, di ba? Hindi mapagkakahiwalay. Meron ding intertwined na relationship din yung politics and the mission of Christ, di ba? Kasi the mission of Christ is to serve the people. Root, di ba? That's the root of the service. Pero paano mong ibibigay yung mission kung walang pathway, kung walang way na maayos para maabot mo yung mga tao? Correct. Tama yun. Tama nga naman, no? Kaya pala ganun kaya sila. Kung napapansin mo, ilang gospel reflection yung aking sharing, pati sa politics. I'm trying to educate voters, diba? Kaya lang talagang mas malakas yung mga naguhubad tsaka mga nagmumurahan sa sa social media kumpara sa mga mahirap. We also, it's our common goal, a common mission to share the truth. So after you were in Bulacan, PPCRV, and then you got your master's in public administration, then you're working at the Senate, then you choose to leave it all behind and move to Canada. What made you take the leap? Was it a sacrifice or a new beginning? I think it's both, no? Dito ko naranasan pare yung 2 to 3 jobs sabay-sabay. Talaga? Grabe. Tayo ganyan. Sa gabi nagke-caretaker ako. Nag-ano kami ng swimming pool. Nag-maintain kami ng swimming pool. Okay. So syempre after nun, doon ka pala maglilinis. May ibabacuum yung swimming pool, gano'n. Tapos kinabukasan ng umaga, papasok ako sa credit union as a bank teller. Buti nga, hindi nagkakamali bilang ko ng pera na. So that's a 9-to-5 job, right? Yeah. So ang hirap. Ganun din Tapos during Anong oras ka naman pumapasok doon sa farm equipment na yun? Hindi, iba to. Full-time ako doon sa bangko? Sa bangko, sa credit union. Tapos part-time lang yung sa caretaker ko. Tapos nung before that, nagtrabaho ako sa assembly line sa farm equipment. After ng shift ko doon, pagod na ako. Pero kaming nakatanggap kami ni Libay ng kontrata. Magki-clean ka ng mga opisina. And just want to let you know, mga viewers and listeners, Levi is the beloved wife of our dear friend. Siya lang ang mag-iisa. Oo, siya po. Ang asawa po ng ating kaibigan na Arnel. Go ahead, continue, sorry. So ayun, meron kaming nakuhang kontrata kami na magki-clean kami ng mga opisina after their work. So madaling araw maglilinis ka, kinabukasan papasok ka uli. Hirap na pre. Considering na winter pa yun iba yung...
Ilan ang Ilan anak yung mo kondisyon ilan na ang alak niyo pagka-drive ka, nun? madudulas ka? Yung panahon na yon, sino yung mga anak mo nun? Nung lumipat kami dito, nag-migrate kami, 3 na. Si Aliana, si Alfred, si Althea. Si Althea, was 6 months pa lang siya nung lumipat kami dito. Siya na pinanganak. Nag-work kayo, tapos may mag-aalaga ng bata, tapos pupunta kayo doon sa contract na trabaho pa ninyo. Di ba? Napakahirap ng buhay, pero malalampasan din. Pero ng mga panahon na yon, sa araw-araw mong ginagawa, nakakapagod, may asawa, hindi mo ba naisip na uwi na lang kaya tayo, Levi? Oo, Sa ilang beses na Pilipinas, naisip yan. ang ganda ng trabaho natin, pati ikaw sa bangko ka din. Tapos ngayon, nandito tayong dalawa. Nandito tayo sa naglinis tayo ng, di ba? Lugar Hirap. di ba? Di mo ba naisip na bumalik na lang? Akala natin, di ba, pagka nasa Pilipinas tayo, akala natin, pagka nag-migrate ka sa US or Canada, instant millionaire ka kagad, di ba? Hindi niya alam Hindi yung po pinagdadaanan ng mga in journey nung OFW o immigrants dito. Ang hirap. Yes. Fake news po iyon. Hindi po yung totoo. Oh. Hindi naman lahat ng istorya kamukha nung kaibigan ko sa New Jersey na naging milyonaryo kasi titinda ng longganisa at chicharon. Alam, tayo po ay ang masabi ko lang pinagpala po tayo. Lahat po ng dasal natin, dininig, at siguro naman po may kasamang konting sipag at kaya tayo pinagpapala at magiging pagpapala rin sa ibang tao. Iba naman kasi yung nasa isip ng ibang tao ng pagpapala, ano? Hindi ako naging milyonaryo pero isang bagay ang naging mas mayaman ako. You know why ko ano yan? That's my faith. Yeah. At Kasi tumatak nararamdaman ko ko pare yun. doon sa yung journey ko na medyo, yung journey of faith ko medyo, anong iba na nagduda ako sa faith ko. Umatin ako sa mga Protestant services, Jehovah's Witnesses, at alam mo ba, maniniwala ka ba na tinapos ko ang indoctrination ng dating daan? Para ka pa nag-shopping, ha? Oo, ako. That's how you learn. Yeah, that's how you learn. Of knowing it, di ba? Yeah, bakit ko aaralin yung faith ng iba kung yung faith ko hindi ko pa alam yung pagkabuo, di ba? So napahiya ako. Napahiya ako sa sarili ko noon para ako nabusan ng malamig na tubig. Kaya when I move here, I see to it na may improve ko yung faith ko. So, kumbaga ni-level up ko. I joined sa lay formation for 2 years. And after that, I continue to study in Newman Theology since 2013. Talaga? Hindi nga lang nagiging consistent kasi minsan isang course lang sa isang taon. The last few years, nakakatatlo o 4 na subjects ako. So, mahirap ipagsabay-sabayin. Isa kang tatay, isang asawa, isa kang empleyado, isang estudyante, at iba pa. Medyo mahirap pagsabay-sabay. Yes, I know. Masipag ka kasi tsaka mabait ka. Sa dami ng mga naging trabaho mo over the years, which one taught you the hardest but most valuable life lesson? Madami pare, pero siguro bigay ko sa'yo yung at least 3. Tsaka kung ano yung nag-grasp mo dun sa trabaho na yan, na-apply mo ngayon. Lahat ng trabaho ko may lessons, no? Mapa-caretaker ka, mapa-empleyado ka ng bangko, kumukha ngayon sa accounting office ako. Merong ginagawa ang Diyos na ginagawa niya classroom ang bawat isa para may matutunan ka, no? Ang pinakamahirap siguro, yung naging client attendant ako. Alam mo yung client attendant? Nagsimula ako doon nung unang trabaho ko sa health region. Nagbabantay ka ng mga pasyente na mga confused at saka yung mga dying. Walang kang gagawin kung di bantayan, walang sila. At saka para ma-prevent yung mga suicide attempts. So, sa awa ng Diyos na marami rin ako na-save ng mga magsusuicide. Isipin mo, sabi mo nga sa beginning statement mo,
yung ibang tao na successful sa kanilang expertise, di ba? Mabuti yun. Nagawa nila yun, di ba? Yeah. Ikaw, ang nasagip mo buhay, literally, Yeah. from Nakakalungkot. suicide, di ba? Nakakalungkot ilang beses. Mga 9 years. Mayroong pasyente dito na babae, nasa palliative na. Natandaan ko noon, alam kong ano siya, hindi na siya tatagal eh. Tapos kinausap ko siya, kasi conscious naman siya. Sabi ko, do you have a church to go na member? Kung gano'n, do you pray? Sabi niya, hindi daw. So, sabi ko, so I offer politely, can I pray for you? Sabi niya, yeah. Tapos tumutulo ang luha niya habang pinagpipray ko siya. Sabi niya, this is the first time na may nag-pray sa kanya. Tapos sabi niya, I am at peace now. Sabi niya, the following morning, namatay. Ang ganda ng pakiramdam na gano'n, di ba? Bago Naging siya bahagi ka ng nawala. pagtawid. Oo, naitawid mo siya, natulungan mo siya sa kanyang huling oras ng buhay. Yeah. Yung So luha na yon. That's also one reason I took another course, pastoral education. Yung mga parang hindi pa siya clinical pero pastoral education sa Newman Theology as well. So, bibisita ako sa mga pasyente. Libre yun, bayad yun. Pare, binibigyan ko naman yun. Binibisita ko yung alilagay nila. So, nagbibigay ka na rin ng communion pala? Oo, matagal na. Pero iba pa yung nagdadala sa mga ospital saka sa mga home care. Tapos kinakamusta mo sila kung ano yung gusto nila. Doon bababa yung loob mo. Maiiyak ka kasi makikita mo yung emptiness ng tao na ganito lang pala. Kahit na mayaman pala ka. kabilis ang buhay, di ba? Bilis, minsan. At ang journey ng isang tao is ikaw lang. Kahit gaano ka pa kamahal ng asawa mo, ng pamilya mo, mamamatay ka mag-isa. That's true. Based on my experience, ang mga pasyente ko sa nursing home, they are willing to pay $1 million just to extend their life for a day. Yeah. Ganun ka expensive at kahalaga ang buhay na binabaliwala lang ng ibang tao. Tama. At nakita ko, na-experience ko firsthand, yung mga last breath ng mga pasyente. Bago pa sila mawala, sino lagi nila hinahanap? Hinahanap ba nila yung trophy nila? Yung napanalunan nilang medal? Hindi. Yeah. Ang hinahanap nila is yung pamilya nila. At the end of your life, lahat ng mga success na sinasabi natin, wala na yun. Sabi mo nga, ang ganda nung sinabi mo na ikaw lang mag-isa at the end of your journey. Yeah. Kahit gano'n pa kamahal, yung asawa mo, magulang mo, anak mo, but you have to go there on your own. By yourself. Ang ganda naman nung sinabi mo. Kasi lahat naman tayo dadaan sa realization na gano'n, diba? Ang mukha ko, naubos na yung buhok. Kahit sabi sa Bible, alam daw ng Diyos ang bilang ng buhok natin. Pero sa kamukha ko naubos na yung buhok, sure, may iksi na lang yung, hindi na siya mahirapan magbilang. I'm sure din, ikaw, may nakakaramdam ka na rin ng mga sakit-sakit sa muscles mo. Madali nang sumakit ng paa, kung ano-ano man, diba? Meron tayong limitations na pwede lang natin gawin. Correct. So, pag na-realize mo na eto na lang pala yung pagkakataon ko to do what is right. So, dapat gawin pala natin, diba? Yes. Although, we're not perfect, kasi tao pa rin tayo, we are pa rin tayo, subject for vulnerabilities, ang daming kasalanan sa mundo, di ba? Medyo, kailangan dapat palagi lang tayong umawak sa liwanag at biyaya ng Diyos. You've been telling me for now, so your life is deeply rooted in faith, helping in weddings, baptisms, and other church activities. Yeah. When did you first feel that serving in the church was your true calling? Nag-ano rin ako dito naging casual catechist ako sa St. Paul Cathedral nung Filipino priest yung naka-assign. Tapos
ako rin yung nag-initiate ng simbang gabi dito sa diocese. Oh, that's nice. Yeah, so nung una ayaw pa nung pare, sabi niya, "Mahirap yan kasi malamig, walang magsisimba." Sabi ko, "Father, subukan lang natin for 1 year, ako na bahala." Katatapos ko lang lay formation nun, so marami pa akong kilalang pare, so I will connect with other priests na kakilala ko. So 9 na churches, namiikot kami every night. The following years, nagkaroon na ng kanya-kanya. Pero ang fruit nun is ngayon, dati walang nagbo-volunteer eh. Puro ako lang, ako ang sakristan, ako lay minister, ako tagaligpit, ako tagadala ng parol. Pero the following years, marami nag-i-involve, marami naging volunteer, marami nag-join sa pastoral council ng iba't ibang simbahan. Ngayon, meron silang kanya-kanyang simbang gabi Oh, di ba? for every church. So, ang ganda ng seeds, pero hindi ko inaako yun kasi hindi ko kayang gawin mag-isa yun. Kailangan lang Tinataas merong yun sa Diyos magsimula na, at divine sinimulan guide mo. ng Holy Spirit yun, di ba? Di ba? Kakataba ng puso. Di ba, sinimulan mo eh. Ngayon nakita mo na yung bunga. Yeah. Hindi lang yung instant gratification, kung hindi this is naging routine na, naging cycle na rin nila because of our culture, and pangalawa, because of their faith, you know, and syempre, they have to find time if they want to exercise the faith. Pero kasi mahirap Anong sabi? yung settings dito sa Canada, sa Western world, kumpara sa atin. Correct. Kasi busy. Busy, palaging kailangan natin mag-work. Question ako dyan. Anong sabi ni Mrs. kung napansin niya na you are so actively in church? Sa Or yung awa mga naman ng bata, Diyos, anong sabi nila? Ano siya na parang nasosobrahan kasi huwag na lang magmisa ako. Pero sa tulong naman niya, nabibigyan niya ako ng support kasi member pa rin kami ng Couples for Christ dito at saka BLD, yung Bukas Loob sa Diyos. At meron akong sariling prayer group na every month nakikita bukod pa rin sa household ng Couples for Christ at BLD. So hindi man kami nakaka-attend ng both dalawang organizations. Meron ako mini-maintain na sarili naming grupo. Actually, we're celebrating our 14th year next month. So we gather together, we read the gospel, 3 readings, then we share our journey. So mahirap kasi minsan, alam ko napapagod din ang asawa ko. Minsan, pagka hindi ko kaya, binibigyo sa kanya. Sabi ko, pwede mong gawin to, ganyan. Kasi si Divine ganun din eh. Teenager pa lang, nagsaserve na rin siya sa Divine Mercy. So, kaya yung dumalaw yung pare dito, yung ninong namin, 2 years na siyang ditong tumitira sa bahay. So, pag dumalaw siya rito, nag-healing mass, kami dalawa palagi ang assistant. So, kumbaga, nasa linya na rin niya yung alalay ng pare, parang gano'n. Nasa mission siya yung palaging gumaganap ng Mary at saka Saint Faustina nung bata. Hindi lang para sa sarili namin. I just want to share something na magandang ehemplo sa aming mga anak, just in case. Kasi mahirap na dalhin yung mga anak mo sa simbahan this time. Ang hirap. Kahit na nakikita kami, pahirapan pa rin. So, ang ginagawa namin, keep doing what we are doing. Siguro, kahit na hindi sa panahon namin, meron silang huhugutin sa bandang huli na kung kailangan nila. Yes. Kasi ako, hindi ko naman na-experience yung daddy ko at mami ko na nasa simbahan. Palaging busy sila noon eh. Meron niyang panahon na nasa seminaryo ako, oras ng dalaw, wala akong dalaw kasi ang mami daddy ko busy. Hindi sila makapagsara ng tindahan kasi doon lang mabili pag weekend. Parang hirap. Ibang settings ng buhay ito. Kaya I want to make sure na hanggat kaya pa namin is I would like to make sure na makapag-serve kami at makita ng mga anak namin at hopefully and I prayed na sana sundan nila. Kasi pagka tayo umasa sa career, katawan natin, babagsak eh, di ba? Matatapos eh. After that, ano na mangyayari?
Maganda yung topic na yan. Actually, may tanong ako tungkol dyan. Pero pupuntahan natin yan. Isasave ko yung sagot mo na yan. How has finding joy in church service changed the way you see success and happiness? Success and joy in service. Dati kasi, ang success and joy, mini-measure yan. Pag pinag-aralan natin yung church history, ang binibilang is kung gaano kadami ang anak mong lalaki, gaano kadami ang alaga mo hayop. Ngayon ata iba na ang measurement eh. Kailangan maganda yung payong mo sa luxury car mo. Alam mo ba? Ko. Pero hindi pala ganun eh, no? It's the relationship and service is mas importante. The true joy stays kasi pwedeng maging masaya kung nag-drive ka ng BMW, Mercedes-Benz o sports car nung sa'yo. Masaya ka. Pero hanggang kailan masaya? Ang masaya, madaling maubos, di ba? Pero yung joy, it remains. It lasts. Where do you believe we should truly invest? Our life here on earth or the life after this one? Pareho. Kasi kamukha nung tinuro sa atin na magdasal tayo ng Ama namin na dapat mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para na sa langit. Hindi mo pwedeng ihiwala yun, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nagpe-prepare ka lang sa langit. Pero dapat gawin mo dito sa lupa. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, ganito ako, ganyan ako, member ako ng ganito, member ako ng ganyan. Pagdating mo sa langit, sabihin, who you? Sabihin sa'yo, who you? Di ba? Hindi ka kilala. Dapat talagang sincere yung intention mo. You have a pure heart. Dito pa lang sa lupa. Kasi hindi mo makikita ang Diyos kung hindi mo titingnan yung kapaligid sa'yo. Hindi mo makikita ang Diyos kung titingnan mo yung bank account mo. Kung ang garahe mo, wala ka pang 20 na luxury car, hanggang doon ka lang. Hindi mo makikita yung kapitbahay mo na binabaha. Di ba? Hindi pa pwedeng takpan ang mata mo na para lang sarili mo. Hindi pa pwede. So, dapat parehas. Dapat parehas. Life on earth and the life after. Very good. Kasi that's the bridge. That's the connection. You can also live the heaven here on earth while you're still alive. And hopefully, pag nagawa mo yun, makilala ka pag tapos na yung oras mo. If you could go back and talk to your younger self, the one with big dreams and plans, what advice would you give him now? Nako, madami. Madami ko siguro i-advise sa younger self ko. Unang-una, wag kang matakot, madapa. Struggles will shape you better to become more better person. Mag-aral ka mas mabuti. Take more risks. Be more assertive. Discipline and maintain healthy lifestyle siguro. Kasi kung maganda ang intention mo, kung mahina na ang katawan lupa mo, mahirap nang gawin eh. Yeah. Makikita mo yung limitation natin. Diba? So, yun, siguro mas more sensitive at connected ako sa faith nung mas bata. Although grade 4 pa lang, nasa simbahan na ako. So, siguro, kung nag-aral ako ng mas maaga, o tinuloy ko yung seminaryo, baka mas malalim yung pananaw ko pa ngayon at mas nagiging kapakipakinabang ako. Kasi kung yung mga panahon na umaten ako sa Protestante, sa Jehovah's Witnesses at sa kay Brad Ailey, siguro kung yung effort ko noon, ginawa ko nag-aaral ng mas malalim, baka mas marami ako na-reach. Pero
wala namang pagsisisi kasi No regrets, may yes. natutunan din naman kahit papaano. Na nalaman Correct. ko kung ano yung mga tanong na dapat hanapan ng sagot. Hindi yung iba na kamukha nung iba kasi na natanong lang, hindi na nagharap ng sagot, kaya naligaw. Yeah. Ganun talaga, kailangan may follow-up. Yeah. Hindi pwedeng kung saan tayo nahulog or nadapa, kailangan bumangon din tayo agad para maka-forward tayo sa Yeah, buhay tsaka natin. more assertive kasi yun ang kailangan ng tao pagka sinabi na mali, dapat panindigan mong mali. Ewan ko kung nakwento ko na ba sa'yo dati nung nasa Senate ako dati, nakita mo yung coaching kuba ko, 'di ba? Oo, oo. Yung beetle ko na dilaw. Buntis si Libay nun, eh. May pinuntahan kami. Nandun kami sa may Rizal Avenue. Naisa akong traffic, tapos nakita ko may pulis. Imbes na nagta-traffic siya ng magandang flow ng traffic, nandun siya nanghihingi dun sa mga driver. Nainis ako, huminto ako sa gitna. Nakabarong ako, singit ako. Sabi ko, bakit ka nanghihingi? Namula siya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, traffic, ba't mo hinihingi ang driver? Namutla siya. Medyo kinabahan din ako, tapos kinabahan si Libay. Paano kung ginawan ako ng kaso ng pulis o kaya binaril ako, 'di ba? Pero kailangan maging assertive para tayo, lalo na kung tama yung nakikita natin o ginagawa natin o pinapaniwalaan natin tama. Kasi the moment na tumahimik tayo, alam mong tama, lalong lalakas yung mali. That's one reason na yung bansa natin, siguro mas lumalakas yung ingay nung mali kumpara dun sa tama. Kasi nagiging tahimik tayo. Ewan ko ba? Malungkot eh. Nalungkot, nakakalungkot pagka inisip mo yung sitwasyon natin. Lalo na yung mga baha, yung mga naapektuhan yan. But isa lang naman yan sa mga ugat ng problema ng lipunan ng Pilipinas. Well, mostly it's poverty. Poverty, I think, mahirap i-resolve yan. Mahabang panahon ang kailangan natin. But, kung meron tayong leader na mag-stand up para dyan, I think it's doable. Sana Sa tulong makita sa panahon pa natin. sa tulong ng ibang mga tao din. And finally, from the bottom of your heart, who is that one person or people that you want to say thank you to for being a part of your journey? Siyempre unang-una, papasalamat ako sa Diyos dahil, hanggang ngayon buhay pa tayo, nakikita pa natin yung biyaya everyday. Pangalawa sa parents ko, sa wife ko na nag-support sa akin, all throughout at, kahit nahihirapan sila at, minsan nagkaroon ng conflict, naging ano pa rin, naging smooth at yung mga taong salamuha ko from college, high school, college at naging kabahagi ng buhay ko, my journey, yung mga ginawang mali. Dahil sa mga ginawang mali natuto tayo sa tama, eh. Right. 'Di ba? Doon sa mga pag-inom-inom pagka nagka-class, nasusuka ka, 'di ba? Makikita mo ma-experience mo mali pala, masama palang pakiramdam. So, doon mo ma-experience pero hangga't maaari kung alam mo ng mali, 'wag mo nang subukan yung mali kasi hindi maganda. Yes. At saka sa mga taong nag-inspire sa atin na hanggang ngayon pinu-push natin, sana sila ang manalo sa Pilipinas na maging presidente. Sana matuto yung mga taong pumili ng tama at hindi lang yung sikat. Abangan natin ang susunod na kabanata. Any Ang last pagbabalik ni words? Arnel Arrieta sa Caloocan for mayor. Hindi ko gagamitin yung buhay ko. Hindi pala yun lang ang way to serve. Gagamitin ko yung buhay ko sa mas maraming makikinabang na tao, hindi lang sa isang parte ng
lugar o syudad, kung hindi ito, sabi ko nga, isang bagay ito, itong platform natin, sa maliit na pamamaraan, maka-inspire tayo, maka-motivate tayo ng Pilipino, hindi lang sa Amerika, sa Canada, kung hindi sa buong mundo. Tama. So, thank you very much, Arnel Mendoza. Kasi pag tinatawag tayo lagi sa recitation, Arnel, sabihin ko lagi, Arnel Mendoza po ba? Arnel Mendoza yun, hindi po Arnel Arieta. So, ikaw lagi ko tinuturo pag recitation na. Any last message, brother? Thank you, Tokayo, for this opportunity Of course. to share our thoughts, to share ideas, to share our experience, our journey. Sana naman may mapulot yung iba. Sure. Yung inclination ko in politics and the mission of Christ is mahirap alisin sa akin kasi yun na yung nasa akin, no? Yung masama ang politics, sabi nga ni Pope Francis, politics is good. Politics is good in service of peace. Sabi niya sa kanyang documents, no? Dapat gamitin natin yung paglilingkod sa bayan para abutin ang mas nakararami na gabay ang aral na tinuro sa atin ng simbahan at ni Kristo. Pag gaya na ginamit nating mata, siguro walang magugutom eh. Walang mananakawan, walang babahain. Walang estudyante na papasok sa eskwelahan ng walang libro, walang classroom. Pag ginamit nating pamantayan or guideline sa buhay natin, magiging maganda siguro yung buhay ng bawat Pilipino or kahit na sino. Dapat kunin natin yung service sa root of the mission of Christ. That's the basic foundation. Okay, I hate to say this but lahat na mabubuting bagay ay may hangganan din. Gusto ko pang mas mahabang kwentuhan but we have to end this. So let me just give my short message. First, thank you very much, brother, sa time mo at pinaunlakan mo ito. Arnel, thank you for opening your heart and sharing your journey with us. From political dreams to a life of faith and service, you've shown that success isn't always about power or position. Yeah. It's about purpose. To our listeners, may Arnel's story remind you that sometimes the road you didn't plan leads to the life you were meant to live. Until next time, this is Arnel Arieta and this is Why Did You? Real story, real struggles, real triumph. Thank you, Fred. Thank you. God bless, Maray. Thanks for tuning in to Why Did You? I hope today's story inspired you and reminded you of the heart and spirit behind every Filipino journey. This podcast is brought to you by RR Food Ventures Corporation, makers of Kuya Arnel's Cooked Sweet Pork Sausage, Kuya Arnel's Pork Chicharrones, Habit Crispy Fried Chicken Skins, and Habit Pork Cracklings. Technical support and music by Gabby Arieta. Once again, this is Arnel Arieta, and you just listened to Why Did You? Until next time! Classic never tasted this good. Habit Pork Cracklings delivers that old school crunch with modern flavor. No fluff, just crispy, protein-packed perfection. Hit it up on Amazon and stock up now. Crunchy, bold, irresistible. Habit Crispy Fried Chicken Skins brings the heat with real chicken and serious flavor. Low carb, high crunch. Snack smarter, snack habit. Find it now on Amazon.